are you going to hear this over and over. Yes! Woo! Mga abe, welcome to my channel. Good morning, good morning, good morning. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Maganda po ang gising ng mga taga-Canada ngayon, especially itong mga taga-Toronto. Dahil ito po yung update natin kung sino yung nanalo doon sa Four Nation Cups kagabi, face-off between USA versus Canada. At narinig nyo naman sa una natin kanina na sabi sa balita na Canada po ang nanalo. Ang score po ay 3-2. At ang naka-score po ay ang Ontarian native from Richmond, Ontario na si Connor McDavid na naglalaro sa Edmonton Oilers. Kaya kudos sa mga taga Richmond Hill, no? Malapit lang yan dito sa Toronto. At sa mga taga Edmonton Oilers dahil yan ang star player nila, si Connor McDavid. Si Connor McDavid po, maibalik ko lang, siya po ay isa rin sa mga star player nung Junior Hockey Canada noong 2014, I guess, no? Nung nakuha ko tong sombrero na to, nasuot-suot ko ngayon. Pero alam nyo mga abe, sabi doon sa mga balita, itong game na to, usually hindi naman siya ganun kasikat. Kasi dapat nga all-star ngayon ng NHL eh, no? Kaya lang naman siya naging sikat at naging pinick up ng mainstream media itong game na ito, sapagkat dahil doon sa una, yung pagkakasabi ni US President Donald Trump na gusto niyang gawin na 51st state ang Canada, at ang ikalawa yung 25% tariff na gusto niyang ibigay sa Canada sa lahat ng mga goods na papasok sa United States. So kaya ito ay naging personal. So definitely ito naman ang nangyayari, dapat ano lang to pagkatapos na laro, move on lang kung sino nanalo. Kaso naging big deal, hindi lamang doon sa mga hockey fans, kundi na rin doon sa mga bandwagoners kagaya ko, no? Ako naman, hindi naman talaga ako hockey fans. Gusto ko lang talaga makakita ng mga ganyang klaseng laro kasi historic ito. At may pakialam ako dito dahil nandito na po tayo sa Toronto, Canada, no? At maibalik ko lang, mamaya ipakikita ko sa inyo yung clips para hindi naman ma-overshadow yung goal ni Connor McDavid. Noong February 28, 2010, merong Winter Olympics dito sa Canada, sa British Columbia ginanap. At ito rin historic din yung pagkakapanalo ng Canada kasi sa lahat naman ng sports may tinatawag na rivalries, no? Pagka sa hockey, laging magkalaban ang Canada and USA. Minsan pumapasok ang Russia, pero usually Canada and USA sapagkat magkalapit sila sa borders, no? Sa football, ang rival is Argentina at ang Brazil, or ang France at ang Italy. Sa mga basketball naman noon, ang talagang matindi sa Pilipinas, ang Toyota at ang Crispa, no, or Ginebra, Alaska. So may mga kanya-kanyang rivalries yan. So kaya ito dito sa Toronto at sa US and Canada, pagdating sa hockey, sa international stage, rivalry sila. So ito, ibibigay ko na sa inyo yung huling goals ng overtime. Bago pala ako ibigay yan, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung nangyari, no? Baikli lang. Ayaw namin panoorin kasi nga kakaba-kaba dahil nga merong pinaguhugutan itong laban ito. First quarter, first period, unang naka-goal ay ang Canada at nasagot agad ito ng US. At ang storya nito, first period, all one ang score, no? I think 15 minutes every periods, no? At ang ikalawa, all two naman noong second, at ang third, all three. At syempre, mag-aalas 11 na ng gabi, sleeping time ko na. Sabi namin, matutulog na kami at titingnan na lang namin sa umaga kung ano score. So, yun nga, pagbukas ko, final game 3-2, Connor McDavid, historic goals sa overtime ng Four Nations face-off between Canada and USA. So, ito po, panoorin nyo kung ano yung mga huling sandali. Went forward and nearly got a shot on. Carr sends it around. Marner waiting. Connor McDavid scores! Connor McDavid for Canada! Best on best, and still the best. And
Look at that emotion all around him as well, but it's all off the face-off. A second effort to keep it alive. McDavid keeps it alive, a wraparound, and then he just gets lost in that soft zone. Put the puck on the stick of the best player in the game, and there's your game winner. You know, John Cooper didn't like the chemistry of Mitch Marner with Connor McDavid early. You never know when it's going to come together. Well, it comes together. You put him in the second period, and here in overtime. Okay mga abe, so yun, napanood nyo na yung huling game. At sabi ko nga, at masayang masaya na naman yung mga tao ngayon dito sa Toronto. Wala na naman magsusungit sa drive-thru. At maluwag ang trapiko. Dire-diretso ang biyahe. Pa-weekend na, masaya silang magwi-weekend. At pag-uusapan ito ng buong maghapon sa lahat ng sports channel dito sa Canada. At sa balita, laman yan lahat ng balita, no? At eto naman, noong pakikita ko sa inyo pagtatapos nitong content na ito, yung goal naman ni Sidney Crosby, yung sinasabi ko. So parang naulit na naman yung history, kaya lamang mas nakababatang player ngayon si Connor McDavid, no? Kasi si Sidney Crosby, though kasali pa rin siya dito sa Cups na to, binigay naman niya yung stage kay Connor McDavid bilang isa sa mga star player or star power player ng Canada sa larangan ng hockey. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Bye-bye! The golden goal! And Canada has once in a lifetime Olympic gold! These golden games have their crowning moment. And why wouldn't it be Sidney Crosby? Forward, and here we got a shot off. McCarr sends it around. Marner waiting. Connor McDavid scores!